Hello mga ka-best friend, no? Kumusta kayo mga ka-best friend? Ngayon naman po, ay ang pag-uusapan naman natin ay ang ganito po. Yan. Nakita niyo po ba yan, no? Yan po ay earring. Dorm earring po yan with brills. Ano ho? May mga brilyante po yan mga ka-best friend. Ngayon, isang piraso na lang yan. So, dapat sa earring, ano ho? Dalawa naman talaga yan. Pero isang piraso na lang yan. So, kung hindi na siya pwedeng isanla sa mga pawn shop. Pag isasanla yan, hindi na tinatanggap yan. Dahil kahit may mga brilyante yan mga kabes, hindi pa rin tinatanggap sa pawn shop yan. Kasi medyo may kalingitan yung mga brilyante niya. Ano? Kahit may kalakihan man siguro, pero still nakadepende pa rin sa classification, no, ng isang brilyante. Ano? Ngayon po ay gusto niyo bang malaman, no, kung anong dapat gawin natin dyan para pwedeng isanla sa pawn shop yan, magiging buo yan, no? Kahit hindi na siya pwede sa pawn shop, pero yung isi-share ko sa inyo mga kabes ay pwedeng tanggapin na sa pawn shop, no? At kung dadali mo naman sa mga buy and sell ang ganyang klaseng earring na isang piraso lang, so lumalabas yan na gagawin lang, sasabihin ng mga buy and sell na scrap, ano? Kasi kahit sabihin na lang natin yung brilyante maganda, no? Okay yung clarity niya. Palagyan natin A siya or B siya, no? Tapos white, ano? Nakita naman natin yan, medyo white yung brilyante, ano? Pero pag iba-buy-and-sell yan, ibabagsak niyo sa mga buy-and-sell yan. Gagamitan na siyempre ng ganito, ano? Ito yung low lens, mga kabes. So, pag ginamitan nila ganito, tapos still, sasabihin pa rin nila kung makachempo ka ng mga buy-and-sell, masyadong barat, no? Sasabihin nila yan na maraming bula, makarbon, ano ho? So bagsak ang presyo, no? Bibili man nila kapiraso lang, tapos magiging scrap. Pagdating sa gold naman, yung kabuuan niya, ibig sabihin mga kabes, scrap. Sasabihin ng mga buyers, scrap yan. Gusto niyo mga kabes na magiging buo yan. Yan po. Tapusin niyo lang ang video nito at isi-share ko sa inyo kung anong dapat gawin natin dyan, mga kabes. Yung mga buy and sell kasi mga kabes, yung mga tumitingin ng mga brilyante, no? Di ba gumagamit sa low lens, gaya ng sinabi ko, ano? Pero alam mo kabes, kahit sabihin na lang natin na, pag halimbawa, binarat kayo ng isang buy and sell, sabihin ng buy and sell na maraming makarbon, mabula, so ma-reject yung bato, mababa yung presyo, ano po, masyadong bagsak, ano? Sabihin ng mga buy and sell, halimbawa mga kabes. Kahit sabihin lang natin mga kabes, yung titinan nyo rin. Halimbawa, gamit ito. Subukan nyo titinan ito. Gamit itong ganitong brilliant, ganitong low lens, ano po. Yung, alam nyo ba mga kabes, no? Bago ka matutong tumingin ng isang brilyante, dadaan ka muna sa mga workshops o di kaya dapat mahaba ang experience mo. Kung wala ka hindi ka man dumadaan sa mga workshop, ay may experience mo kayo sa mga kung paano i-appraise ang diamonds. Kasi po, kahit anong silip na gagawin mo, ang gagawin nito, no? Gagawin nyo gamit ang low lens. Kahit anong tingin nyo po mga kabes, hindi nyo makakita ang inclusions. Hindi nyo pa makakita kung gaano kaganda, kung anong clarity meron ng isang diamonds, mga kabes. Kasi hindi kayo sanay. Hindi kayo trained. Ano ho? Kaya, ano mo sasabihin ng buy and sell sa inyo, eh wala kayong magagawa, kundi para madismayan na lang kayo, mapapa-oo na lang kayo. Kaya, ayun. Ngayon po ay gusto ko lang isasabihin sa inyo, isi-share sa inyo kung anong dapat ninyong gawin para po pwede na siyang tanggapin sa pawn shop, pwede na siyang bilhin ng asbuo, hindi na siya magiging scrap sa mga buy and sell. Ganoon din po sa pawn shop, ano, binanggit ko na kanina, no? Mga kabes. So itong gagawin nyo mga kabes, no? Di ba earring yan, ano? Earring yan na may brilyante na nag-iisa na lang. Para tanggapin po sa pawn shop yan mga ka-best friend, gawin niyo pong pendant yan. Maliit lang po ang gagastusin niyo dyan. No? Maaring 100 lang or 200 lang, mga ka-best. Bakit kamo? Kasi po, yung earring na yan, gagawin lang natin pendant yan. Papagawa yung pendant yan sa gumagawa, ano, tulin yan, yung pinagputulan, ipapalagay nyo yun as para
kung saan doon ikakabit yung pinaka-hook niya para sa pendant, mga ka-best friend. So pagka buo na siya, mga ka-best, nagiging pendant na siya, from earring nagiging pendant na siya, pwede na siyang isanda sa pawn shop, mga ka-best, na isang pendant, hindi na siya earring. Lalong-lalo na pag nilagay mo sa mga necklace yan. So, necklace with pendant na, mas maganda na siyang tingnan. Na dati na kinoconsider or tinitinan ng pawn shop na as scrap siya or hindi na, not acceptable item siya. No? Pagdating po, pag ginawa mo ng pendant yan, pwede na po yan, mga kabes. Pwede na isang layan. No? Pwede na rin dadali mo yan sa mga buy and sell. Buo na po yan, mga kabes. Hindi na siya magiging scrap. Kasi, ginawa na natin pendant, mga kabes. Ayun lang po, mga kabest friend, ang gusto kong i-share sa inyo. Shout out po sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming po salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. At sa napadaan sa channel na ito, paki-subscribe po, like and share. Paki-hit na rin na lang po yung notification bell para ma-notify kayo agad kung may mga bagong uploads tayong video, mga kabest friend. Ano po, mga kabest? Hanggang sa muli po. Bye-bye, mga kabest friend.